tayo sa ating Bible. Ayan. Sa Galatians chapter 2, verse 20. Galatians chapter 2, verse 20. Galatians chapter 2, verse 20. Sabay natin pong basahin sa Galatians. Yung walang Bible po, pakishare po sa kanila yung walang Bible. Okay. Yung walang baril. Mga sundanong walang baril. Okay, sa Galatians chapter 2, verse 20. Sabay natin pong basahin. Go! I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na amin pong nabasa. Salamat po sa special number at ang choir. Salamat po sa mga bisitas po namin na dumalo, Ama. Naipangaral sa kanila ang simple of salvation na nawa, Panginoon. Tumanggap sila ng buong puso na ikaw nakita, O Diyos, na si Kristo lamang ang paraan ng kaligtasan. Salamat sa mga bisitas po namin, mga members dito, O Diyos, na napunta sa ibang bansa, na sila po nandito ngayon, ang family Bisya. Hindi lang po sila, kundi lahat ng mga kapatiran na wala nakarang Sunday, nandito rin sila, O Diyos. Salamat sa iyong pagkilos sa kanila. Salamat sa mga answered prayers. Ganun din po ang Barangay Salvation, Panginoon. At ang preacher na ginagamit mo doon, O Diyos, ay dalayan ko, Panginoon, na bigyan mo ko, O Diyos, ng bawat isa na maging matatag pa sa pananampalataya. I-bless mo ang gawain, i-bless mo rin po, O Diyos, ang mensahe na ikaw makita. Tulungan mo ako, Ama, wala akong kaya na magsalita ko sa magitan namin biyaya. Lagi mo ako ikubli, Ama, ikaw makita sa message na ito, na magkaroon kami ng kagalakan. Ganon din po na tumatag pa kami ng pananampalataya according to thy grace. Bless mo rin ang mga kapatiran sa Singapore. At ganon din po sa Hong Kong, Panginoon. At ganon din po, God, sa Norway, so Panginoon, nandito rin po ang sasamang kapatiran doon. At ganon din po, Panginoon, na dalayan ko na ikaw makita sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Sa Galatians chapter 2, verse 20. I am crucified with Christ. Ilokan mo natin kasi mayroon hindi makaintindi ng Tagalog dito. So, nasaan na yung kapatid na yun? Dito pa? Nasaan na? Nasaan siya ako? Wala? Siya ako. Ayan, okay, siya. Hindi mo makikita kasi. Ito, iyan siya akong pinakamatanda rito. Iwan ko lang, may mga mas matanda rito. Si Romulo naman, bata pa yan. Siya pinasaitan niya. Dahil sulan ni Romulo, parang na rin pero bata, pag bumiti yan, bata eh. Okay. So, siya akong pinakamatanda, 90 years old. Okay. Ayan. Ilokanin natin, Tagalogin natin. So, mas maganda ilokanin natin kasi lahat ba tayo makaintindi naman ng Ilocano? Meron ba hindi makaintindi ng Ilocano nito? Meron ba? Alice please speak. Pagkita sa kamay. Si Grace. Balasang ko pa sa... Wala. Yung anak mo makaintindi rin ng Ilocano yan. Nasaan na? Nasaan na yung anak na yan? O yan, yun pala. Yung bata na yan eh. O. Yan, problema ngayon eh. Diba, Tagalogin natin Ilocano. Okay. So, kahit nga sa awin dato I am crucified, di gawin basol nga agda kada tayo, insama ni Kristo ang nailan sa cross. Yung kasalanan na mayroon po tayo, noong napako si Kristo sa bundok ng Kalbaryo, na isama doon na naipako o nandun po naghihirap ni Kristo, isinama niya po yung kasalanan mayroon po tayo. Nevertheless, I live. Kahit ganun po, tayo po ay mamumuhay. Hindi po
po tayo sa magitan ng gusto ng laman, kundi si Kristo na mayroon po tayo, yun po ang nabubuhay sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ayun ang gusto nito eh. Pero ang problema ito, tayo po ay namumuhay na hindi si Kristo, mayroon po tayo, kundi yung laman na ipinako ni Kristo sa bundok ng Kalbaryo. Nung basol, inbilin niya ako Diyos di basol tayo, kapag mo pala birukay. Kasi di kahit di ka na di dyan. Nung bisyo, yung sigarilyo, inbilin mo, tamang titig, sakit, tibaga, siya kuma. Hindi awan ni doktor, kamu birukan na, kumamay yung sigarilyo, dyan. Apa na pala sublianan, di dyan, di sa dyan, kastari. Di ba, brother Rumulo, di ba, ada kasi nga tao. Paano pala birukan na, napanan naman yung birukan, ito, kasi dyan. Apa na pala sublianan, di dyan. Nagiging magkapatira na tumitingin sa iba. At daw, asawa na, birukan na pala kasi sa banyo mo. Ewan ko kay brother Buyat mo naman. Hindi. Wala akong tinatamaan. Ibig sabihin, para makuha lang gusto ko dito mangyari. Yung gusto ng Panginoon kasi, tayo po'y nabubuhay na si Kristo ang nakatira sa atin dahil tinanggap natin si Kristo bilang kinikilalang tagapagligtas at Panginoon. Ay ang problema, yung pamumuhay na mayroon po tayo ay nasa laman pa rin tayong namumuhay na ayaw ng Panginoon sa atin. Ayun eh. Amen. Kaya Christ lived perfectly as God and man. He subject himself to both human and divine laws. And in obedience to them, He fulfilled all righteousness. Kahit tayo po ay hindi po matuwid sa harapan ng Diyos, tumupad pa rin yung pangako ng Panginoon na ibibigay sa atin ng matuwid o maging malinis sa magitan ng kanyang pagdanak na dugo sa bundok ng Kalbaryo. Sa isang patak na dugo ay napakahalaga po pag itumbas mo sa lupa. Ay ang lupa, yung lupa, lahat ng kayamanan meron sa lupa, timbangin mo yan, matimbang yan. Pero yung isang patak na dugo na lumabas sa ugat ni Jesus Christ, hindi niya kayang bayaran yun. Dahil yung dugo niya, hindi katulad natin ng human blood, kundi divine blood. Ganun po kahalaga yung dugo na dumanak doon. At ang sabi po ng Biblia, ang kanya pong pagka-dugo doon sa bundok ng Kalbaryo ay ang dami dumanak. Halos lahat mayroon sa ground ay napahiran po ng dugo. Bakit? Dahil po doon, yung pong dugo na dumanak doon, yun po pinanglinis sa atin. Kaya nga nung napako si Kristo, isinabi yung kasalanan natin. Yung lahat na kasalanan natin, past, present, and the future, ipinako na lahat doon. Kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan. Isungar ka ni Jay, naglabas, agdamakin, tumay ko nga baso, insama na amin nga, inkaro ni Jay, bundok ti Kalbaryo. Kasalaway, pastor, nagbasol ak manay. Nagbasol ka manay, sudyo ko na ni Apo Diyos, pautot dagiti anak ko, nga saan nga sumusurot ti kayat ko. Mas dyan na tayo. Kaya kung kayat mo di baot, di sukir ka. Kahit mo matukulan natin ni Diyo, alam nyo, ang time kahit na matukulan tingay, kung saan saka. So, natati matukulan saka na, apay ko namin tingid na, hana nakita niya ako, di gamingay. Pero titingay, ito pakausaran na. Kasta. Di ba kasdaman diyan, ito pakausaran, alam mo, istigata, kasama kastangan. May sugat titingay, ito pakagamitan niya. Pero ang leg, kung minsan ginagamit sa hindi wasto. Bakit? Kung may dalaga doon, lalo ang hindi maganda tingin mo sa dalaga, ganyan lagi. Magpasalamat ka, ibigay paggaganyan ng leg natin. Paano kung nagkasala ka, putol ng leg, tapos na. Kaya putol ng leg mo dahil may kasalanan ka. They were a son. Though he were a son, learn he obedience by the thing which he suffered.
Ha? Kahit siya po ay anak ng langit o anak ng Diyos, natuto pa rin na maging obedience, maging masunurin, na siya po ay magsasuffer na ayon sa Hebrews 5:8. Tingnan nyo. Alam niya po yung susunod na mangyari sa kanya. Na siya po ay magsasuffer o maghihirap. Ang una nga isuna kay masamwalang kanya na tiriga. Anya nga riga, hanagbaklay ti kayo lain. Agrigat nga parigatong da. Di jay ti adda kanya na kini Jesus Christ. Pinarigat da, inanog da, inaramid da ang kinayat da kini Jesus Christ. Ang una nga jay ti maaramid kanya na, ngayon iniburan na dagito. Gapulain ka nga managbasol, kin kanya ka managbasol. Ngahan tayo ang may kari, dahil ito'y ngaya. Ngayon, nagsilbi ka ba't kumakini ako? Madan tayo ba't diba ko na sacrifice? The cost of sacrifice ay will give it up. Na hindi natin kayang tumbasan, di yung sacrifice nga inarami ni Kristo, di bundok ti Kalbaryo. Ha? Kaya, yung mong ugali nga, Kristiyano, the Christian ethics, meron tayo kasing ethics hindi yung etik na ano, yung kinakatay. Yung ways of life, yung pamamaraan ng pamumuhay natin. Hindi yung ethics. Kapag pronunciation magkakaiba, may ikaw ng ethics, ethics. Kanya. Nasa pronunciation kasi sa English naman yan. Pero hindi tayo expert dyan. Ethics, ethics, ethics. Basta ang mahalaga ay tagalogin natin ano ba yung ethics niya. Ibig sabihin, ugali ng Kristiyano. Ugali ng Kristiyano na pamumuhay, isa sa pinakamataas na morality can only came from the following the will of God. Na mangmula noon na maging masunurin ka sa kalooban ng Diyos, yung ugali natin o customary natin o habit natin, pwedeng palitan ng Diyos na maging magandang habit kung susundin mo yung kalooban ng Diyos. Di ba ba ni Matt? Pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, ay magkaroon tayo ng magandang ethics. Gusto natin pasok si ethics. The standard character and God's standard. Yung standard ng Panginoon na ugali, nung buhay sa lupa, nakita po natin ang kanyang humility. Nakakita ka ng humility ng Presidente? Ay ma, ako wala niya, ako Duterte nakita ko may isa. Makitong-tong na realista. Okay, makitong-tong. At kita yung Presidente, nakitong-tong realista na yan. Hindi sundado na natay, kaya tayo dyan nga makipagbantay mo, pang-biskitaay. Ipakulong natin talong ngayon daw, ipakulong natin ay. Ganyan, droga. Tinaglawas ang Presidente, awa. Muna ito, party dagang yung droga gaya, parte. Kung man nirumuro kay Hepe dito, ay kay, apay nga tahimik, nirumuro ito yung Hepe. Muna tagay ito rin, nangato ti rating ti, drag ito Kadagay matapos ang daw atin ng gaya ko, 500,000 ganyan. Nababaan yung 500,000. As dyan, no Hepe, yan, Hepe, sa pulayan, kapsa. Kasi ito mangyari ko dyan, sa taas ko. Ganun po ang nangyari sa, kaya nga si Duterte, paglilinis. Ang inuna niya kasi kung walang paglilinis, paano magkaroon ng asinsadong bansa kung hindi mo malinis ang mga bagay nito? Ganun sa tahanan, hindi pwedeng magiging matibay na tahanan niya kung hindi malinisan mo na mga lahat ng madudumi sa tahanan, tatanggalin mo na. Para pag may bisita na dayuhan, punta ko, wonder, ano ba yan? Ano kasi kung may dayuhan kayo, ay, wala nang tatagal sa ating bayan pag ganyan. Ganon din ang ating bansa. Sa ating buhay Kristiyano, mahalagaan yung ating standard. Yung ating testimony. Kung ang standard ng Diyos na na-abuse, hindi natin kayang abutin ang standard ng Diyos. Pero ang Diyos nagpakababata para tayo maturuan kung paano makaabot yung standard ng Diyos. Yun naman dapat natin pong bigyan ng halaga na abutin naman yung pinagkaloob ng Diyos sa atin na pamamaraan para maabot natin yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Ano ba yung mga bagay na yun? Kaya nga, the doctrine of Christian ethics na ayon po sa ating pong
Galatians 2:20. The doctrine, the title of this message, the doctrine of Christian ethics. Para birthday ko tapos ng text of ethics. Ano namin? Unang step eh. Kailangan ko yung E-I, kaya. Kung naging tubig, kinalay na tubig yung takay. Ay, wrong season ka naman. Mata ka na kung minsan, so minsan ka, ang sasakulayan. Ethics. Okay. Sa Roma 6:4. Muna ka puntos. Sa 6:4 po ng Roma, we are to be different from the world. Bilang mga anak ng Diyos, I am crucified with Christ, nevertheless, I live. Yet not I. Hindi tayo namumuhay na gusto natin dahil tayo po ay naibilang na crucified sa bundok ng Kalbaryo, kundi si Kristo na nakatira sa atin. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. So, pananampalataya na mayroon po tayo sa anak ng Diyos. Dahil po, si Kristo nakatira sa atin nung tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Ang problema nga sinabi ko kanina, marami pa rin Kristiyano hindi masunurin. Tinanggap ko si Jesus Christ, pero sa akin naman ang susunod na Martes, Panginoon. Sa akin naman yung susunod na Linggo, sa sunod na Lunes. Actually, sa totoo lang, Lunes hanggang Biyernes, sa atin yun, sa pagkatrabaho ng hanap buhay. Pero ang araw, pag-aari na mahal. Kaya binigyan tayo sa Linggo, isang araw tayo maglingkod sa Kanya, aawit, purihin siya. Pero hindi lang yun eh. The more na umawit ka sa Diyos, the more na pagpalain ka naman ng Diyos. Yan ang pangalan kasi. Sa atin naman kasi iba, marunong ka umawit, pero hindi mo pinapahirap yung dila natin na marunong pag-aawit. Meron gano'n. Marunong umawit, pero hindi niya kung ginamit pagsali sa choir o sa special number. Maliban sa mga mayroon kong excuse naman yun. Lalo ang ating katawan naman ay may damage o may sakit. Hindi naman natin pilitin yung ganyang kapatid. Gusto niya sumali, pero ang kanyang katawan ay hindi niya kaya. Ito yung mga provision naman na maintindihan ng Diyos kasi hindi nga kaya ang katawan ito. Kaya kayo po mga young people, ang katawan ito, na mayroon kayo na malusog pa, gamitin nyo sa paglilingkod sa Diyos habang malakas pa. Kayo magagamitin ang buhay nyo na magiging mga awit. Kaya nga, we are to be different from the world. Tayo po ay dapat naiiba sa pamumuhay ng sanlibutan. Dahil dapat ang mga Kristiyano, Christ-like o Christ-belong, 1 John 2:6. Pag-aari tayo ng Panginoong Diyos, dapat tayo po ay maimukha natin sa mga tao na tayo ay pag-aari ng Diyos. Hindi na tayo pag-aari ni Lucifer, hindi tayo pag-aari ni Numan. Tingnan nyo, mayroon siyang mayaman. Ikaw ay isa sa mga empleyado doon. Ipalagay mo na ang mayamang ito ay huwag na akong pangalan dito, baka may Sige company na lang. Sige company. The-requirement ni Sige company, lahat ko ay nagtapos ko ng hours. Anong sana? Ano? Lahat ng gusto ng Sige company ay dapat maging masunuri ka kasi isa ka sa mga kumpanya doon eh. Empleyado ka ng kumpanya, tinanggap ka doon na maayos, na ayon sa qualification na mayroon ka. Kasi magtugma yung qualification mo, nag-apply ka. Ngayon ang kumpanya ka, ang sabi ng kumpanya, alas 12 ang kain, hindi pwede alas 11. Ang gusto mo may alas 10 ka kumain. Hindi pwede sumunod ka sa rules. Kung alas 3 ang merienda, alas 10 ka rin mag-merienda. Hindi yung alas 4 ka mag-merienda. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng gawin yung gusto mo doon sa kumpanya. Merong rules. Ganon din ang Diyos. Meron ding rules ng Diyos. Noong tayo po'y tinanggap na anak ng Diyos, ang sabi ng Bible, si Kristo ngayon ang pasimuno sa buhay natin. Siya ngayon ang nasusunod sa buhay natin, hindi sa atin na ngayon. Bakit hindi ka magpasakot kay Kristo? Bakit hindi tayo magpasakot? Bakit hindi tayo mamuhay yung gusto niya? Maliban sa word. Yung word kasi iba ang word. Sa linggo, nandito ka sa church. Paglabas mo, nahigilyo ka, inom ka ng alak, pumunta ka sa mawawang lipa. Word
religion, hindi pwede magsama ng dalawang master. Ang may-ari rito, pag sa Lunes, sanlibutan. Pag sa Linggo, pag-ari ng Diyos. Hindi ganoon. Ang gusto ng Diyos, siya ang may-ari sa katawan nito sa lahat ng araw. Baka naman nakakita ng ganyan, pumasok ka sa sisigan pa rin. Pagdating sa Linggo, sa'yo. Sa Lunes, sa'yo. Hindi pwede yun. Pag sa Lunes, sa kumpanya masusunod. Hanggang sa Biyernes, sa kumpanya masusunod. Ayaw mo gusto. Kung ayaw mo nang masunod yung gusto ng kumpanya, alis ka. Ganun yun. Kaya, ang sabi po ng Bible, sa Roma 12:2, and be not conformed to this world. Huwag kayong sumang-ayon. Yung pattern ng word. Marami pa rin sumasang-ayon ng pattern ng word. Lalo itong kabataan. Ang pattern ng gupit, hindi po ganyan ang gupit ng word. Kundi karamihan ng mga kabataan ngayon, ang pattern ng word ang sinusunod po nila. Di ba gano'n? Bakit? Ang gusto ng Panginoon, yung naman, kung sana ikaw ay military gupit din. Kung ikaw mandarukot, mandarukot na gupit din. Di ba gano'n? Alam naman mandarukot din, rumana ka sa military, hindi gano'n. Di ba gano'n? Hindi naman yung mandarukot. Meron ba ang mandarukot na ang tsura ng mukha niya parang gupit, disente? Hindi. May isang ayon din sa kanyang tsura. Bira yung mga mandarukot na nakagupit ng military style. Di ba gano'n? Kaya kung nasabi ko ng Bible, pattern. Huwag tayo kung sumang-ayon, hindi na sa magitan ng gupit, kundi ugali ng word. Tanggalin natin yung mga bad words natin. Marami pa rin Kristiyano nagsasalita ng bad words. Nung makapunto, anak ng sardinas. Kaya anak ng sardinas, hindi kasama sa amin yan. Di ba, Brother Robinson? Anak ng bote talaga, oo. Hindi, tanggalin natin yung kanya. Di ba, Brother Ginema? Wala si Brother Ginema dito eh. Mayroon eh. Hindi ako. Okay? Alam niyo mga kapatid. Huwag tayo sumang-ayon doon. But be transformed by the renewing of your mind. Yung ways ng pagtithinking, pag-iisip, katulad dapat yung pag-iisip ni Kristo. Hindi yung pag-iisip natin na worldly. Yung mga Kristiyanong makaintindi, yung biblical ways, how to live faithfully unto the Lord. Ay kayong mga Kristiyano naman na namumuhay worldly, itong mga macho, dapat maging example sila sa kanila. Talaga, alam yung mga kapatid, ito yung problema natin. We are to be different from the world. Tulad ni Brother Alex. Si Alex ako dito po sa, saan kayo Alex? Saan ka? Palagay mo sa barangay Wakang-Wakang na, doon nakatira. Doon sa barangay Wakang-Wakang mo, kung bisitahin mo si Alex doon, sabi yung mga taga-barangay doon, ang bait-bait niya Alex. Aba, ay okay pa si Alex? Ay okay naman dito basta marunong makibaga. Yung pala, pag magaganyan, patagay ka man Alex. Patagay ko nila, alam ko na, sige. Yeah. Alex, sige na niyo. Ay, hindi ako nangyayin ko na. Hindi ko nila. Nangyayin ko. Pag walang Kristiyano, pagbigyan na. Marunong makibagay. Hindi yan ang gusto ng Diyos yan. Tumayo ka kung anong katuruan ng banal na salita ng Diyos. Pero pag magtanong ka sa barangay Wakang-Wakang kung sa si Alex, ay, akala mo si Alex, akala mo Kristiyano, akala mo perfect. Ibig sabihin, nanindigan sa kanya kung parang talaga. Yun ang palatandaan na isang Kristiyano tumayo sa kanyang faith. Pero kung sabihin ng mabait, delikado si Alex. Bakit? Ay, kaya lang magkikompromise loob. Mapunta sa barangay, sige-sige na nga. Barangay, sige-sige, punta makibagay ulit daw. Hindi, lahat ng barangay, makibagay, di mabait na talaga si Alex, parang politisyan. Ibig sabihin, hindi tumayo sa pananampalataya. Hindi mo pwede yun. Kailangan isa pamuhay natin, renewal of our mind, na-renew. Kaya ang kaliwanag, the Bible teaches that Christians are to be different from the world. Kaya tayo po'y dapat magbago ng mga kapatid. Therefore,
man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Amen. Behold, all things are become new. 2 Corinthians 5:17. Amen. 2 Corinthians 5:17. All things are passed away. Mga Kristiyano pa rin na babalikan yung nakaraan. Parang yung alam mo yung parang tayong mga, alam mo yung baboy. Sinabon mo yung baboy. Inikaw pa iti shampoo. Lahat ibinigay mo na. Pinainom mo pa ng soft drinks siya. Pinainom mo pa ng long neck. Lahat binigay mo na. Nung pinakawalan niya, hinahanap niya pa rin yung puti. Ganyan. Ha? Ganyan tayo mga kapatid. Hinahanap pa rin yung puti. Doon po naligo. Ayaw niya yung pampaligong malinis. Hinahanap niya pa rin yun. Hanapin niya pa rin yung puti. Ha? Kaya, tayo bilang mga anak ng Diyos, wala na dapat yung old things, yung mga bagay na ugali natin from the past. Ha? All things are become new. Dapat tayo po magbago na. Baguhin natin yung mga ugali na. Bakit ayaw mo kasi palitan yung ugali natin mga kapatid? Ano bang reason bakit natin ayaw natin baguhin ang ating mga ugali? Tanggalin natin ang ating mga ugali kapatid. Hindi tayo dapat hindi tanggalin. Paano tayo magpapalain ng gusto mong masunod? Ha? Pangalawang punto, Matthew 5:14 down to 16. Matthew 5:14 down to 16. We are to shine as light amidst the world's darkness. We are to shine. Mag-ilaw po tayo. Ha? Sa kalagitnaan ng kadiliman. Kung saan ka na nagtatrabaho, saan ka man napadpad. Ha? Maraming mga unsaved doon, considered madilim. Unsaved yung madilim. Ibig sabihin, wala silang kinabukasan pagkatapos sa buhay nito. Ha? Yun po ay madilim. Ha? Sa Matthew 5:14-16, dapat tayo mag-ilaw ng mga anak ng Diyos. Ye are of the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid, neither do men light a candle and put it under a vessel, but on candlestick. Tingnan niyo po, ang Kristiyano na anak ng Diyos, tayo po ay taglay natin ng ilaw. Kasi di jay silaw, iso ni Kristo, iso ti silaw dito ng bagi. Ngayon, dapat tayo mag-ilaw sa mga unsaved. Hindi, ang ginawa natin, tinakpan natin po yung ating ilaw sa loob para hindi mag-ilaw. Anong nakita? Dilim. Gusto nyo ba? Tingnan nyo. Pag lumakad kayo sa kalsada, gusto nyo may ilaw. Di ba gano'n? Wala yung may gusto na lahat madilim. Gusto niya madilim. Eh kung ganyan, madilim, eh magnanakaw yun. Kasi ayaw niyang ma-identify eh. Ang lahat ng loko-loko, gusto niyo madilim. Meron ba yung nasa kanyang liwanag ay ayaw niya yung may ilaw? Papatayin niya? Eh, hindi. Sa totoo lang, sabi ko ng Bible, maganda yung kung may ilaw. Ang maganda sa atin, yung ilaw na mayroon po tayo ay si Kristo mismo. Ayaw mo na makita si Kristo sa buhay mo? Eh anong gusto mong makita sa'yo? Yung lamang? Yung gusto ng katawan? Ano ba yung gusto ng katawan? Pag-aaway. Ano ba ang pag-aaway? Ha? Maraming asawa. Ano pa? Gusto niya po yan? Ha? Naniwala po sa aswang. Mayroon naniwala sa aswang. Nagmula sa laman yun. Pag-aswang. Wala pong aswang mga kapatid. Ano, hinahanap ko ng aswang. Wala pong ng aswang. Oh, yung takot ng aswang, doon magpapakita ang aswang. Si Satanas yun. Ha? Ayaw niya ni Bartikero. Dati teka putilasan, Bartikero, pongpong to, panagiinlimon, aga putilasan day dyan. Kiti kaya ti spiritual kada tayo, there should be peace. Peace. Talo na. Ano pa? Naing mga rupa, ana nakasimangot na rupa. So nga dalit Kristiyano nakasimangot na rupa na, wala tayo di yung puso na managpongtong. Ayun na. Dapat ni Kristiyano yung upang maniwala sa Amen, kapatid. Amen. Kasi bayad kang utang mo. So mamisa, dating kumay tayo, anong bayad, dapat makita na din ako utangan na. Hindi mo may sa umay teachers, para sige na din ako utang mo, ano mas jay. Imay na ito eh. So mabagoy natin mga ugali mga
tapos bagbalik na yun. Dapat magbago na tayo. Tayo po ay dapat mag-ilaw sa ating kapaligiran. Pagkatapos doon lumabas ka sa church, sasakalin mo yung kalor. Hoy, utang mo, bayad ka na. Wala na tayo sa church ngayon. Baka na kayo ta. Basta ang mahalaga, nandito kayo sa church dahil sa Panginoon. Hindi yung dahil sa nagkautang. Baka umaya sisibilin mo yung tao May oras yung mga bagay na yan, pag-usapan. Ganun yun. Ngunit yung mga young people, pumunta doon kasi may maganda doon. Hindi lang pwede naman yun. Gusto niya ligawan. Nung binasted, hindi na papakita. Kasi binasted na Hindi rin pwede yung gano'n. Kasi sa mga young people. Sa mga kapatiran naman ng adopt na walang asawa, pero adopt. Ang edad niya po ay 30, walang asawa. Gusto niyo magpaligaw, wala nang liligaw, ayaw makantyawan. Dapat pansinin din natin mga binago yun. Amen, kapatid. Pray for you. Kumain mo na. Huwag ka mag-alala, mag-asawa ka na. Hindi ako nanayaw ni asawa. Comfort pa rin ganyan. Comforting each other. Ganun na yan Kasi may kanya-kanya tayong tinatakbo na may problema, di ba gano'n? Kaya tayo nandito para magpalakasan ng pananampalataya. Hindi tinginan yung mga bagay na mali. Kung yung titingnan natin lahat tayo mali, sa harapan ng Diyos marami tayong may mali rin. Including pastor. Nakarin tayo lang. Lahat tayo. Tayo na kaya nandito tayo para magpalakasan sa pananampalataya. Kaya salamat sa mga bisita na pumunta rito, pinakilala namin sa inyo si Kristo upang malaman nyo ng tagapagligtas, hindi po ang aming church, kundi si Kristo ng Bible. Kristo ng Bible. Panghuli. 2 Corinthians 5:20. 2 Corinthians 5:20. Pangalawang puntos, Matthew 5:14-16. We are to shine as light amidst the world's darkness. Pangatlong punto, 2 Corinthians 5:20. We are to walk worthy of God as His ambassador. We are considered ambassador of Christ, o ambassador ng Panginoon sa buhay na tinubos ni Kristo doon sa bundok ng Kalbaryo. Bakit po tayo ambassador? Dahil we are representing heaven sa sanlibutan ito. Ang ibig sabihin ng ambassador, representing heaven. Tayo po ay anak ng langit, anak ng liwanag. Tayo ngayon ay temporary sa world na ito. We are not permanent dito sa sanlibutan. We are temporary, live in this world. Kaya tayo po ay dapat natin i-represent ng langit sa mga unsaved. Example, ako ang Presidente Duterte, kunwari. Si Jonathan po ang ambassador po ng China. Hindi niya trabaho yung ambassador. Ikaw, Jonathan, ambassador ng China. Pumunta ka sa China, katungtong mo ni President Xi Jinping doon, na sabi mo, iwanan nila yung ating lupain sa, yung pinag-aawayan na lupain. Sabi mo sa kanya, pag hindi, lagot sa akin, papatay yung disenderya. Siyempre, isuna, dala na yung message nila, mapunta dyan China, representing the Philippines. Lahat ng ugali niya doon, ay kailangan ugali Pinoy. Baka naman ugali Korea. Siyempre, paano magdala doon? Good morning sir, how are you? Ganyan na, siyempre, English ko na. Ganyan. Siyempre, yung ugali bilang Pilipino mapagmahal. Ganun yan Ang Kristiyano naman, pag i-represent mo ng langit, makita sa iyo si Kristo na mayroon sa iyo. Hindi yung makita na ikaw ay mayabang, ikaw ay marunong magalipusta, hindi gano'n. Ikaw mapagmaliit, hindi gano'n. Makita na mayroon kang Kristiyano pamumuhan. Makita si Kristo na buhay sa iyo. Pag ganyan po ang tao, hindi ka magsasalita na ay kalis na yung tao kausap mo. Mas malakas mo ang aksyon kaysa yung magsalita. Katulad, nakita mo si Romulo, ganyan. Sampo lang bro. Hindi si Romulo dito Romulo Bastos naman to. Saka to, nakita mo si Romulo. Ganyan. Brad, ang sabi ng Bible, bawal ang ganyan. Bakit kayo ganyan? Hindi naman. Brad, masarap ang ganyan. Physical, masarap naman yan Masarap yan. Pero, bawasan natin. Bilang anak ng Diyos. Yan. Anak ka rin ng Diyos. Ang pag-inom ng alak masakit. Ang problema, ayaw mo ng doon.
Paano natin sisita ang problema mo dun sa langit? Eh, yung lumipas sa atin, galit na galit. Bakit? Lahat ka nagpupunta. Oh, magretiro ka na. Ano na? Paano magretiro? Ay, masama ka na. Magretiro ka na. Yan. Gusto mo paano? Ikalis mo. Pag magretiro ka na, pagpalain ka ng Diyos. Pero pag hindi ka magretiro, magkakasakit ka ng cancer. O, patay mo. Hindi ka kapatid. Cancer o blessing. Ganun yan eh. Cancer. O, di mo patay ka. Hindi baka bukas. Susunod araw. Mamili. Ganun. Ganun. Pagpili mo si Rumulo. Ano ba gusto mo Rumulo basket? Cancer o blessing? Siyempre blessing. Bitaw mo na. Yan. Di ba ganun? Mas maganda yung gano'n? Kaysa yung sasakalin mong late sa mga gitang salita ng Diyos, hindi pagdadala naman. Dala-dala mo yung palako na ganito, papalakolin mo yung tao, malis pa ng palataya, tatakbo na yan. Huwag mo mapakita yung palakol. Itago mo, kutsuli na lang. Tapos yung kahabay yung kutsuli, itago mo sa likod. Kakausap mo yung tao, ganyan. Sa salita ng Diyos, sasabihin mo yung tao, ganun yung approach. The way how you carry the Bible, i-approach mo with humility. Para sa lang makita ka na, huwag lang kung kapatid dito, ganyan. Amen. Amen. So, we are ambassador of Christ. Tayo po yung mga ambassador ng Panginoon. Dapat tayo mamuhay bilang isang ambassador. Tayo po ay magkakanda, mananamit ng tama bilang ambassador. Hindi po may bigote, ambassador ng Panginoon. Hindi po pwede yung ganyan. May bigote na ganyan. Hindi pa naligo, hindi pa nagtutras, sasabihin mo ako ay anak ng Diyos. Yamatay. Tinan mo yan nabartay. Tinabartay. Lasing namin na kayo na. Pagsalita mo yan. Brad, ibang pangalan mo Dante, ay hindi ako si Dante, umulok daw. Hindi na alam ang sinasabi, yung medyo lasing na. Magyayabang na, magsalita na. Pero ang anak ng Diyos, marunong din mag-ayos ng sarili. Hindi nakainom ng alak, kundi filled spiritually. Yan, na-addict spiritual. Pag lumakad, Kristiyano. Yan. Di ba ganun mga kapatid? Ang gupit ay nasa ayos mo gupit. Pag sa pantalon, ayos naman ang pantalon. Pag sinelas, kung nakasinelas o nakasapatos, ayos naman ang sapatos. Baka naman, itutok lang yung sapatos niya, kakausap niya isang manager ng bangko, manager na wala. Tapos dala mo sinasabi ng Bible, wala kong paniwala sa'yo. Baka hold up mo yung manager na. Hindi na. Kaya ayos naman. Kung wala kang pang-tayod sa buhok, yung mantika, kung walang na. Wala yun na, wala yun na. Nag-ritual lang parang yung mga isda. Yan, wala na naman na yung mantika. Magkano yung mantika eh. Magkano yung mantika, 20 pesos lang isang pupunta. Hindi, pwede yung ganyan lang na. Pwede yung pundi. Hindi bigyan. Kaya yung mantika ko din, wala naman nakano yung mantika, saksakali. Kaya wala tayong exercise, ayusin naman ang ating sarili. Maraming mga buhok na hindi ayos. Pati buhok mo, isa-isin mo na yung buhok mo, ganyan. Akarat mo sa Kristo, hindi. Isa-isin mo yung buhok mo, isa-isin mo na. Manipay, ganyan. Ayusin mo nga lahat. Kung kausin mo sa Panginoon, wala. Bali wala. Sabi ko ng Panginoon, wala rin. Hindi mo pwede yun. Ayusin mo ang sarili mo para kung sabot ka. Di ba ganun mga kapatid? Kung lahat tayo ninong-ninang, iwan ko lang, lahat mag-ayos. Sige. Panghuli. 1 Timothy 4:12. Panghuli. 1 Timothy 4:12. We are to be the example to others in all things. But thou art example of believers in word, in conversation, and manner of life, in charity, in spirit, in faith, in purity. The Christian life is a high and holy calling. We belong to Christ, we must behave accordingly. It is in command by the Lord that Christian, mga anak ng Diyos, should behave accordingly. Dapat tayo po ay makita sa atin na mayroon tayong Jesus Christ na magkaroon ng disiplina. Kung minsan hindi effective sa ating salita ng Diyos because we are very careless. Hindi po tayo very careful. Hantay nga naanad. Nga agigim ti Biblia. Taday ti Biblia na pigsang aramas dataw. Yung nausaran tayo kumay the right way. Kabibiligan ka armas. Uredang kat nabilig ka armas, hindi mo tamong usaran. Uredang kat ti Granada, minubumba. Huwag mo pudit-puditin. Mamaya sikat mapaltugan. Diyan. At di paltog na. Sirip-siripin niya. Abot di paltog. Tanang ko lang.
Statistical, kalau di naman, ignorant yung mga tao, bang, no? Patay na. Kasi hindi na alam. Kasi ang mahalaga ng Bible, alam nyo yung gamitin kung saan sa mga tao. Alam nga naman na, gamitin mo ang Bible sa kalabaw, ikaw kalabaw, masalanan ka. Pero pagdating sa tao, takot ka, sa kalabaw mo sinasabi kasi yung kalabaw hindi nagpapagsalita. Right person pa sa lang. Amen. Amen? Amen. Gamitin ng Bible sa right person. Hindi saan-saan. Ha? Pero yung mga sulumin, nagpa-practice. Hoy, kung ano, makasalanan. Ang sabi ng Bible, Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, not one. Pitikin mo yung pwede mo, ay, ikaw, ganito yan. Well, practice ka, mag-isa. Amen. Pwede yun. Pero kung gagamitin mong Bible sa actual na reality, pag-pray mo, pwede mo gano'n. Amen? Amen. Kaya kayo pong mga young people na Diyos, pinubos ni Kristo, matuto tayo maging solution. We are considered ambassador. Not only ambassador, we are considered na dapat tayong mag-ilaw sa sanlibutan. Ang mag-ilaw, mag-set ng good example. Kanino? Sa mga kapatiran na mahina ang pananampalataya, sa mga unsaved loved ones natin. Kung bakit ang mga loved ones natin, hindi po sila natitinan o madadala sa church. Dahil nakikita pa rin sa atin yung worldly character. Kaya bakit natin hindi natin i-handle yung tanggapin yung offer ng Diyos ng Christian ethics? Ethics. Ano ba ethics po? Ethics. Yeah. Bakit hindi natin tanggapin yung isa pamuhay damit yung Christian ethics? Ha? Ethics o... Ethics. Ano yung ethics? Moral. Wow. Ano yung moral? Yung custom din ng katawan itong mapalitan. Kaya mga grammar yan, ha? Sinasabi ko rin ibig sabihin. Amen. Yeah? Amen. Yung ugali, custom break, morality. Yung mga teacher dito umiit yan ako. Oo, nasinti yan. Ha? Kaya I-challenge yung members to stay yung katuwaan ng banal na salita ng Diyos. If we have to stay, there is a blessing. Kung hindi tayo pasakot, gusto nyo tibaw, bakit yun man? Hamo expectarias ka, disobedient ka, daw dapat ka to blessing. Bakit tinda ka sa blessing? Yan. Kung kaya mo ang blessing na tao, ikaw ang tibaw, ay maging masubri. Amen. Then, ganun lang yung secret yan. What the member says? Amen. Oh God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Namin pong napakinggan na kami po ng Diyos magbago sa aming mga ugali. Na ang sabi mo, Diyos, si Kristo ay nakatira na sa amin dahil na tinanggap natin si Kristo bilang aming tagapagligtas. Dalayan ko ang bawat isa, O Diyos, na kami po mamuhay na ayon po sa iyong pong ways ng pamumuhay o ways ng Christian ethics o Christian living. Na kami po, O Diyos, maging mas nurin po sa inyo sa lahat na iyong pong itinuturo mo sa amin upang yung blessing na inihanda mo para sa amin ay amin pong matanggap. Dalain po, Diyos, i-discourage mo kami sa worldly things. Na kami po, Diyos, mag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi po nang mawala. Ito po eternal riches. Kaysa yung lupang pansamantala na mawala rin sa ulit. Dalain po yung encourage mo ang bawat mananampalataya, O Diyos, to challenge them to come to the altar, men's upstairs, mga women's downstairs. I challenge you, member. Alam ko may problema kayo. Alam ko, ang bawat isa mayroong problema. Humahad lang sa aming maging katapatan sa paglilingkod. Why not come forward and talk to God personally? O God Almighty, sabihin mo sa Diyos, mayroon akong problema. Ano ang problema mo? Sabihin mo sa Panginoon. Ang bawat problema natin, kapatid, malin namin sa Diyos. Ang Diyos ay invincible lang. Ang Diyos ay makapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos hindi rin tumatanggal. Ang Diyos hindi rin nagbabago. Siya rin po ang kahapon ngayon at darating ng Diyos. Apayhan yung ibaga kinahan ng Diyos ng problema yun. Resolbahin ng Diyos ang iyong problema, kapatid. Iwanan ka sa Kanya kung kakayanan to solve your problem. I challenge you members, why not come forward?
kadaka. Agyaman kami daw na ako, nagatid ko na yung pasensya ang tugang mais. Di pa nakailan sa cross ti Kalbaryo ako, nakakastas daw. Saan kami may karit ayat. Ngayon bahay mo kadaka. Ket ti ayat bikin ka ako, anuda pagkurang. Pakawan mo ako, nagadi nagbasbasulan. Ngayon kanda kami pa'y kumaapo, ti kundaway nga silbi kami nga sipupuno. Nadayaman, daka, iti amin nga simpo, iti binulbulod mi nga biyan. Taday di nga biyag o Diyos. Very careless kami nga mga iwan na di bibiyag mi. Anda ako, di nung tiyarak, ag sigarilyo. Anda ako, kanyamang nga distraction ti bagay kay mapahimi, pakawanin da kami. Susuruan da kami kumaapo, nga manatulong pa nga di mo. Taday di nga bagay kung galmay sa kada kami. Preserve mo, di bagay mita, iso tayo kami pagtatayngan, banal na Espiritu Santo. Sudah natin pagpagyanan ni Kristo. Maday di nga templo, o Diyos. Kahit yung kaaywanan dahil, kahit mga maaramat kami, iti dangadan, iti panagserbi. Nagyaman kami, iti privilegyo. Ang dadali kaya ako, naging member, iti mission diyan siya. Bless mo sila, Panginoon. Tapos tamit ipangyaga. Tapos tamit ang aramatin nga dito po dyan, o Diyos. Bless mo ang pamilya. Ganon din po, Diyos, sa mga Brisha Clan family. Salamat po, Diyos, nandito po sila. Bless mo rin sila. Ganon din po, Diyos, sa mga bawat pamilya nandito ngayon, bless mo sila. Oh, ako, Diyos, may iman na. Dawatin niya ron. Pananaasip ko galmay sa kada kami. Natinglog testimony, may testimony na kung galmay sa na maging blessing dahil spiritually. Tapos tamit ako, dahil ibisitas mi ngayon man, sapay kumaakot ang nakita na kahit inusali, sapay kumaakot na inawat na ni Kristo, pas may sama ng po sa mga dawagin niya ako, kasi mo na ay tinay nga gathering at dato may gathering din malang tindihin mo ida. Tapos tapos may Sunday, kaday di Sunday mo Diyos, tapos tapos i-mission niya rin siya. Oo, maligaya, okay. Manang naasing ako. Pakawanin ko nga ako, bumibitin ko. Masulam niya nga ako na ulit. Pamiksahin pa yung mga pa. Nagdawagin niya, kasi salamat kita pa maaalala mo sa amin yung mga salita. I-bless mo ang bawat pamilya mo yun. God bless.